Eto hong isa, OFW, nagmamakaawa, kinalabit ng amo, Sus Mariosep. May istorya ho rito panoorin. Ang asawa ko nagtatrabaho sa Qatar. Ang trabaho niya, domestic helper. Ngayon po, pag umaalis po yung amo niyang babae, yung amo niyang lalaki, pinapakitaan siya ng ari. Isang kinakalabit pa, pero hindi siya pumapayag. Pumapalag po siya, kaya wala pong nangyayari. Ang problema niya, kung magsusumbong siya doon sa amo niyang babae, baka naman siya saktan. Natatakot siya, gusto na nga niyang tumakas. Kahit gusto niyang tumakas, hawak ng amo niya yung ikama at yung passport. Kailan mo huling nakausap to? Nag-uusap po kami sa teksto sa imo. Okay. Ngayon sinasabi niya sa akin yung problema niya. Ang sinasabi ko naman, sige, gagawin kita para makauwi ka. Alright, so parang ang natatakot siya na baka magalit yung misis ng kanyang amo na nagpapakita ng kanyang ari yung lalaki. Yes, sir. Okay, diyan ka muna, no? Sa linya natin si Miss Alice Pascual, Overseas Marketing Director ng LOG International HR and Recruitment Placement Incorporated. Kami ho ilalapit sa inyo dito sa Mr. Ho ng isang OFW. Kanyang reklamo, ma'am, si Tony Lopiva, yung kanyang misis doon, pag medyo yung mister niyang Arabong amo, abay, mukhang miyembro ata ng salise. Pag nawawala si mister sa salise, pupunta roon sa kanyang, kumbaga yung ating kababayan doon na, domestic helper, pinakikita ho yung ari. Nanganganib na ho, natatakot. Pag nalaman ho ng amo, ng babae, baka magkagulo, baka sampan siya ng kaso. Ano ho matutulong ho natin sa inyo dyan ho sa agency ninyo, sa sitwasyon na kapareho nito? Opo. Sir, ganito po yan. Kwento ko po ng mula po. Kasi kami po, sir, hindi naman po kami pabayang agency para sa mga aplikante po namin. Ang una po kasi inireklamo po ng ating kababayan noon ay ang kanyang may tika. 1.5 months po siya na nandoon, gusto na po niyang umuwi. Kasi nga daw po may tika siya. Okay. Ang amo niyang lalaki ay mahilig manigarilyo. Okay. Ang sabi ko naman sa ating kababayan po, kung lalapit ka sa amo mo, pwede bang magtakip ka ng ilong or magmat ka. Okay. Kasi hindi valid reason niyaan na gagawin ko na iaalibay ko sa ating embahada doon na nandiyan sa inyo, sako, na kung mahilig manigarilyo yung amo mo, may nakauwi ka. Hindi ko valid reason yun. Okay. Yun po yung ipaniliwanag ko sa ating worker noon. Kung ikaw ay pinagsasamantalahan, hindi pinatawad, hindi pinakain, hindi ka sinasaktan ka, that is a valid reason. Okay. Sa ating employee, ay sa ating worker po, sa ating OFW. 4 months na po siya, sir, doon. Sabi na po niya sa akin kasi on time po kami nag-chat, sir. Messenger po kami nag-uusap. Pati po yung mister niya, updated din po ako kung ano yung pinag-uusapan nila ng asawa niya. So sa ngayon po, ang sinabi na po ng ating OFW doon, pumasok nga daw yung kanyang employer na lalaki sa kwarto na mag-survey sa harapan niya at sinasabi daw na mag-check lang daw sila in 1 minute. Sir, that is the valid reason. Yan ang hinihintay natin para ikaw ay maalis po dyan sa iyo. So ano ho magagawa natin agad-agaran lang, Miss Alice? Ngayon, Yes, valid sir. reason na. Actually, sir, yung ating OFW, nag-chat po sa akin kahapon. Okay. Kahapon din po, sir, gumawa na po kami ng aksyon, even though holiday po nila ngayon, sir, sa Qatar. Naiintindihan ko. Ang ating agency po doon, na-contact na po niya yung employer. Kaya nasabi ko po kay sa ating OFW, huwag natin kukuhanin ng hindi diplomasya kasi wala tayong ebidensya na ang amo mo nagmamasturbate sa harapan mo. Kung may ebidensya ka, talagang kukunin ka namin ng kwerdahan. Pero pwede tayong baliktarin ang employer kung wala tayong ebidensya. Kaya yung pang-aling agency po doon, sir, ang sinabi po niya sa employer, ang alibay lang po niya, pakitala yung aming worker na binigay sa inyo kasi may problema po sa Pilipinas. So, tinawagan na po yung ating agency doon, yung employer, sir. At ang sabi daw ng employer, sir, na yan, sama po yung pinakainali po na babalik na rin. Ang sabi po daw yung kanyang employer na babae, ito daw ating OFW, nagsimula lang daw na nag-iinarte noong natiklo niya na nakikipagkita sa ibang Arabo.
Alice, sandali. Alice. Pasalitain mo naman ako, ano? Si Ben Tulfo to. Ay, sir, opo. Alright, kanina nga pa, hindi ito yung ordinaryong taong kausap mo sa kalye. Ako mag-iimbestiga, napakinggan na kita. So, shut off ka muna, ano? Diyan ka muna, tigil muna. Napakinggan ko ng parte mo, okay? Okay, na ngayon, sa kabilang linya natin, si Deputy Administrator ng OWA, si Josefino Torres. Sir, magandang hapon. Magandang hapon po naman. Napakinggan niyo ho ang dahilan na sabi ho nitong si Alice, okay na sana ang kanyang paliwanag, wala daw, mahirap daw yung sinasabing among Arabo na nagmamasturbate, pinakikita yung ari doon sa ating OFW kasi walang ebidensya. Although sabi ng ganito, parang nakikita ko yung kunting dili-dali na hindi agarang dahilan na parang alisin na natin bago ito'y gumawa ng kalokohan at medyo gumagawa na ng chismis yung misis ng na manyakis na Arabong amo. Ano hong magagawa natin ho rito, sir, yung OWA natin? Katawagan ko po yung ating welfare officer. Okay. Papuproduce po natin yung through the Foreign Recruitment Agency, papuproduce natin ang ating OFW sa Polo, Okay. sa embassy, para makausap po natin at masabi sa atin kung ano talaga ang kanyang kalagayan at kung ano talagang kanyang ginugustong gawin natin para sa kanya. Okay, Mr. Torres, saan ho dadalhin yan? Sa embahada para interviewin? Sa isang lugar na medyo hindi ho doon sa pamamahay ng manyakis na Arabong amo. Saan ho dadalhin, Mr. Josefino Torres, kung kinakailangan? Sa agency? Tatawagan po natin yung kanyang agency sa sa kanyang bansang pinagtatrabahuhan at mag-produce po yan. Dadalhin po ito sa Polo. Ayun, okay. Yung FRA natin, okay? Sir, time is of the essence ho rito, sir, ano? I-email ko po agad Okay. yung kondisyon ng ating OFW. Bibigyan ko rin ng instruction ng ating welfare officer. Okay, Miss Alice, narinig niyo ho ba si Deputy Director ng OWA, si Josefino Torres? Yes, sir. Okay, sila mismo gagawa ng hakbang, makipagtulungan na ho kayo Opo. kasi alam ko baka tablahin nga yung ating OFW dyan. Siguro maganda, papuproduce yun hong OFW at doon dadalhin doon sa Polo kasama yung OWA o di importante ma-interview para makapagsabi ng katotohanan kasi kung hindi ko gusto yung ugali ng misis ng Arabong among manyakol na kasi binabaliktad na. Yung kwento. Binabaliktad ng kwento, parang nilalabas, ito na nga biktima na binabastos ng kanyang manyak na mister, parang mukhang naghahanap ng Arabo pa sa nakikipagkitang Arabong lalaki. Kalaking kasinungalingan yan. Siguro, Alice, kahit na ikaw maniniwala sa akin. Opo. Well, ganun, makipagtulungan ka na lang. Ano yun? May sasabihin pa po ako, sir. Nausap ko po yung agency natin sa Qatar kanina laang. Huwag masyadong bibigyan kita ng 5 segundo. Begin. Opo po, sir. Ang sabi po niya, sir, 1, ay ibabalik daw 2, bukas. Pero sinisikap 3, nila ngayon na kahit Friday 4, ay ihangatin na si Work 5. po sa agency. Alright, understood. 5 seconds. Asahan ho namin yan kasi nakikinig si Josefino Torres, Deputy Administrator ng OWA. Okay, Mr. Josefino Torres, Deputy Director ng OWA. Kami ho nagpapasalamat sa inyo. Makikipag-ugnayan ho kami sa inyo rito, sir. Opo, salamat din po. Miss Alice, sa 5 segundo, bilib ako sa iyo. Nagawa mo yung iyong sasabi statement, 5 seconds, stricto, on the dot, nagawa nyo. Yan ang sinasabi mga agency nakikipagtulungan. Dahil dyan, saludo ako sa iyo.